Tapos yun, hindi ko nga alam ba't ko pinatulan eh. Yung mga pagkakataon bang ginawa nyo ito sa kama nyo mag-asawa? Oh my God. Yes? Totoo, Papa Jack, tumawag na ako. Gusto ko maging honest para matulungan mo O ako. ginagawa nyo dun sa kama nyo mag-asawa every time? Opo. Ate, outstanding ka, te. Po? Outstanding ka. Sa kapal ng muka. Yung malang iniwasan yung lugar niya mag-asawa. Diba? Yun na lang eh. Sana nag-check-in na lang kasi iba. I mean, mga, di ba? I mean, just the lesser evil. Pagawa ka. Andiyan na tayo. Ginawa nyo na, di ba? Akin lang sana, iniwasan nyo na yung lugar na yun. Binulato mo na sa asawa mo yun. O, Papa Jack, parang wala akong respeto. Wala talaga respeto. O, sige, te. I mean, pinangunahan mo na ako. Baka pag-isikawan lang kita. You don't need it. Nare-realize mo yung mali. Realize ko po, Papa Jack. You have submitted yung sarili mo sa idea na may ginagawang kasalanan, hindi mo alam paano umpisahan baguhin. At yung mahirap to. Kasi magkasamang kati yung ano eh, nangyayari. Hindi lang basta nagmamahal ka ng ibang lalaki, maliban sa tao mo. Diba? Opo. May kasamang kati yung relasyon ninyo. Huh? Tama? Opo. Merong kasamang kaelan. Tama? Tapos, sinisip ko pa, Papa Jack. Kaya parang ayaw ko na. Kasi parang I don't know kung mahal niya ako siguro or nagagamit niya ako financially. Parang ako nagpo-provide ng lahat ng needs niya. Kasama na yun. Naasahan bang mamahalin ka niya, nagtanggal ka ng panty agad, may asawa kang gabi. I mean, okay, let's face it. Nandyan na yan, nangyayari na. Alright, nakakalungkot isipin nga na nagkakasalubong rin sila ng asawa mo. Opo, totoo, Papa Jack. Kaya nga parang at kaya mong tanggapin to. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Kasi ayoko na habang tumatagal, lalo akong lulubog sa kasalanan. Would you do it? Gagawin mo ba pag sinabi ko siyang umamin ka sa asawa mo? Hindi ko alam, Papa Jack, kasi sinabihan niya ako na papatayin daw niya ako sakaling magkaroon. Kaya, normal yan, sabihin na lalaki yan. Anong gusto mo marinig kasama mo? Pag nahuli kita merong iba, bibili akong ice cream. Siyempre, hindi ganun. Pag-aanda tayo ng spaghetti, hindi ganun yun, siyempre. Magagalit talaga kasi ng lalaki. Diba? Apo. Alright. Chrissy. Po. I guess, hindi ito mangyayari hanggang di mo umpisang gawin. Papa Jack, kasi ano ba? Bigat na rin sa loob. Alam mo, feeling ko, hanggat nakatira ng lalaki dyan, hindi ito titigil. This will just go on. Oh, tutuloy-tuloy lang yan. Kailangan ko siguro. Kasi lagi kayo magkikita at lagi kayo may moment. Diba? Apo. Meron kayong pagkakataong gawin lagi eh. Apo. Sa kwarto nyo mag-asawa. Yun yung masakit na part eh. Diba? Apo. Nawa na rin ako sa asawa ko, Papa Jack eh. Pag hindi ko tinagiban, alam ko darating yung point na, darating yung time na once na may makaalam, mahuli ko. Pagkakagulo. Alam mo, totoo niyan. Chrissy, masakit asawa mo to. Opo, opo. Pero hindi naman siya napupulaan dito. Sarili mo binababoy mo. Totoo, Papa Jack. Mga kaibigan, pasensya ng bagal ko po. Kasi hindi ko lang ma-realize, hindi ko magawang i-digest yung nangyayari. Di ba, Papa Jack, parang hindi normal. Asan yung mga magulang mo? Nandito po sa Manila. Alright. Yan to gawin natin, ha? Opo. Pasensya ka na, I really feel na your family is doomed already because of what you did. Feeling ko lang, this is somehow irreparable beyond any effort. Feeling ko lang yan. Diba? Opo. I want you to pack your things.
Alis na ako. Yes. Paghiwalay ka na. Balutin mo lahat ng gamit mo ngayong gabi. Pagdating ng asawa mo, dapat wala ka na dyan. Maming ka na rin. Wala na ba akong karapatang magbago? Ay, maybe hindi mo kayang gawin yan nang nandiyan kayo. Magkakasamang tatlo. That is not your place. Hindi yan yung space. Okay? Hindi yan yung space para gawin mo yan. Huwag mo asahan na kahit magbago ka, mag-start ka magbago, gabi-gabi ka magtatabi ng asawa mo and everything will be okay. You need a lot of time para, diba? Ako naniniwala ko na kahit ikaw hindi mapaniwalaan sarili mo sa ginagawa mo. Pero ginagawa mo na eh. Ano pa yung kaibahan, diba? Please, maglayas ka natin. Balik ka sa nanay mo. Yakapin mo nanay mo, humingan tawad sa kanya. Sabihin mo, tanggapin ka muna. Pakitira ka muna. Alright? Doon ka muna sa bahay nung magulang mo. Maming ka sa asawa mo. Hayaan mo siya magalit. Hayaan mo siya magwala. Diba? Ibalato mo na sa kanya yung katotohanan that, diba, after all, yung asawa niya ay hindi perfect. Not only that, I mean, wala namang perfect talaga eh. Kaya lang, pasensya na, hindi ko lang mabuo yung gusto kong sabihin. Pero gusto ko yung maghiwalay dalawa. Papadya, wala naman ako karapatang magbago. Meron natin. Lahat naman tayo may chances. Okay? Hindi lang pwede mangyari yan sa isang bubong yung dalawa mag-asawa. Diba? May wala ka sa akin natin. Pag inamin mo yan sa asawa mo at nasa isang bubong lang kayo at nasa ilalim nyo lang yung lalaking sangkot, baka isabit ka ng asawa mo. Wala nang magagawa eh. Gusto kitang sigawan, gusto kitang pagalitan, pero what can I do? Di ba? Nagawa mo na, nangyari na, hindi ka naman in denial, wala akong dahilan para pagalitan ka. Iniisip ba, pagagalitan kita, wala akong dahilan, nag-submit ka na sa idea na mali ka. Tama na sa akin yun. Masakit sa tenga, umuubuhan. Alright? Didiretsyang kita ate. Sa desisyon binigay ko sa'yo, hindi ko alam kung susundin mo, di ba? Ikaw na mag-isip. You weigh things up. Ikaw na mag-isip kung susundin mo yung sinabi ko sa'yo. Pero maniwala ka sa akin, you might lose your family tonight. Because you don't deserve your family. Wala akong kwentang ina. Hindi naman. Wala ka nang kwentang asawa. Yung pagiging ina, wala, diba? Okay, fine. Sige na. Yung mga anak mo, malamang ikahiya ka nila. Wala sila mga nanay ka nila. Magulang is magulang. Masama, mabuti, magulang pa rin yan. Diba? Yung asawa mo, ikaw nagsabi sa good provider asawa mo. Diba? Aray ko, huy! Sorry, Papadya, kinubo ko. Ilayo mo naman sa phone ka. Umubo ka, masakit sa tenga. Hindi ko alam kung ano gagawin natin eh. Anong oras darating asawa mo? Maya. Anong oras? Matab. Oo, sige na. Sana wala ka na dyan by that time. Ha? Mag-taxi ka na, mag-alis ka dyan. Gawa ka ng sulat. Or maybe mag-text ka sa asawa mo, bigyan mo siya ng clue kung aminin sa kanya agad. Hayaan mo siya magtanong, di ba? Para magkaroon siya ng preset sa utak niya. Kasi pag sinabi mo agad yan, masakit talaga yan. Hayaan mo siya munang mag-assume para at least naihanda niya sarili niya. Okay? Alright? Okay? Pero kung tatanungin mo, hindi ka karapat-dapat na naandyan sa bahay na yan hanggat naandyan kayo tatlo ng taong sangkot. Nare-realize mo ba na hindi lang family mo nasira dito? Kahit yung family ng lalaki? Diba? At naniniwala ako, kahit anong iyak ang gawin mo ngayong gabi, bukas, pag wala yung asawa mo, malamang may mangyari na naman sa inyo. Ang tukso, hindi po yan nilalabanan, nilalayuan yan. Diba? Okay?